Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard his story, until all have seen his glory, to each corner of the world will proclaim his living word. Until all have heard his story, until all have seen his glory, to each corner of the world will proclaim. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:32 in the afternoon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Palang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na mula sa inyong lingkod, the PhilHealth, your partner in health. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing second and fourth Tuesday of the month ay kami niyong lingkod, Charity Grace Carilla, at kasama ko po si Miss Liza Enriquez. Kami po ay from Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 9. Good afternoon, Miss Liza. Miss Charity, no? Panibagong araw na naman at panibagong pag-uusapan na naman natin ngayon tungkol sa PhilHealth. Yes. So, ano po ba yung pag-uusapan natin for today? Ano yung mga abangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Parang ano lang to, Miss Liza, no? Like, parang last episode natin is more on like PhilHealth lang. So, parang mas detailed
ano pa siya ng PhilHealthy Yakap. yes. At lalo na po para sa gamot. Mm-mm. Yes. So ngayon parang more on gamot pa rin ba ang pag-uusapan natin, no? Yes. Yakap at gamot. Yes, pagpapatuloy natin ang usapin natin tungkol sa PhilHealth Yakap at gamot. Yes po. So pag-uusapan natin ngayon, isang mahalagang programa po ng PhilHealth, ang Yaman ng Kalusugan Program o Yakap at Gamot o tinatawag po natin na Guaranteed Accessible Medication for Outpatient Treatment Program. Itong magandang balita po ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang July 25, 2025 sa Quezon City. So nilalayon po ng Yakap na alagaan ang lahat ng Pilipino para malayo tayo sa sakit. So sabi nga po ng PhilHealth, aalagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Yes, kaya sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe man, ay mag-text lamang sa 0916-296-6625 o kaya naman sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment dito sa 1116 DXAS Facebook page. Yes po. Comment down below if ever po may mga questions kayo about PhilHealth para isasagot po namin yon. Yes. Pero Miss Liza, ako muna ang unang magtatanong sa'yo. So Okay. nabanggit nga natin kanina, ano ba talaga itong PhilHealth Yakap? Yes, so siguro marami tayong mga viewers out there no nakikinig ngayon and gusto nilang malaman kung ano ba si PhilHealth Yakap kasi for sure nakikita nila ito sa mga clinics out there no, sa mga pampublikong mga health centers and Yes. other mga healthcare facilities. So etong PhilHealth Yakap natin no ay tinatawag rin natin na yaman na kalusugan para sa pamilya. So ito ay isang programa ng PhilHealth na nakatuon sa preventive at primary care. So mas pinalawak at pinabuti na rin upang matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang. So kung noon, ito ay tinatawag na Konsulta Miss Charity. Ngayon, tinatawag na siyang PhilHealth Yakap. Yes. So, sa ilalim ng Yakap, maaring makapag-avail ang mga eligible members ang preventive at primary healthcare, no? So, layon na mas mapadami ang accredited providers upang magkaroon ng access ang mga maraming Pilipino at mas mapalawak ang mga benepisyo at serbisyo. Ito ay ayon sa mandato ng Universal Healthcare Law at mahalagang inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng PhilHealth. No? Sa ilalim ng PhilHealth Yakap, mailalayo ang sakit, ang bawat miyembro, maiiwasan ang paglala ng karamdaman at hindi na humantong sa pagpapa-ospital o mapanatili ang mabuting kalusugan sa pamamagitan ng regular na pangangalaga. Yes, tama yan Miss Liza kasi ngayon dati nga more on para ano tayo, yung focus natin is only for inpatient. So ibig sabihin more on para gumaling tayo yung mga sakit natin. Ngayon naman i-prevent natin na before pa lumala yung sakit. So more on for prevention na tayo Miss Liza. Yes, Miss Charity. No? Ngayon naman Miss Charity, no, nabanggit na natin kung ano bang ibig sabihin ng PhilHealth. Ngayon naman, ano yung mga serbisyo dito sa Yakap? Yan, Miss Liza, kasi for sure, curious sila kung ano ba talaga yung mga services na under sa Yakap. So, marami pong services na makukuha natin sa Yakap. So, isa na dito is yung libreng pagpapacheck up natin. Kasama na din, Miss Liza, yung libreng gamot. So, yung libreng gamot po, sagot po ng PhilHealth hanggang 20,000 per year. Per person pa yan, Miss Liza. So, ang maganda dyan, kapag magpapacheck up tayo sa ating mga doktor sa mga accredited na Yakap Clinic natin, libre po nilang makukuha doon mismo sa Yakap Clinic yung 21 listahan na medicine. So, ibig sabihin, kung under sa 21, sa list ng 21 medicines na available sa mga Yakap Clinic, pwedeng-pwede nila yun makuha ng libre. Tapos, kasama din dito,
yung mga laboratories, for example po yung mga CBC, mga lipid profile, FBS, creatinine, chest x-ray, ECG, mammogram, at iba pa. So, total po niyan is 13 laboratories. So, medyo madami na yun, Miss Liza. Yes. More on nagfo-focus kasi tayo ngayon like sa pag-prevent, like for example, lumala. So, let's say dito yung mga hypertension, Yes. mga diabetes, or para sa mga diabetic dyan. And then, kasama na din yung para maiwasan natin yung humantong tayo sa CKD5. Kasi nga, Yes. di ba, Oo. if ever lalo na sa ating mga kababaihan, prone tayo sa mga UTI. So, ayan, mas maganda dito kasi libre na yung pagpapacheck up sa, for example, kung feeling mo talaga na UTI ka na, Miss Liza, Yes. so, andito na kasama yung mga urinalysis. And then, if ever makita sa mga lab test natin na talagang UTI nga yung nakuha natin. Oo. So, pwede tayong mareseta ng doktor natin ng mga antibiotics. So, libre din natin yun siya makukuha doon sa Yakap Clinic na yon. At saka ito, Miss Liza, dahil nga Yes. nabanggit mo nga kanina, no, na from consulta, ngayon Yakap na siya. So, mas pina-enhance pa ng government natin yung PhilHealth nga na benefits makukuha natin. So, dati nung konsulta pa siya, more on for check-up, tapos yun na mga laboratories and itong 21 gamot lang. So, ngayon naman, dahil nga mas pina-enhance na siya, so tinatawag na natin siyang PhilHealth Yakap, nadagdagan yung aabot nga tayo ng 75 medicines. Yes, na pwede nating makuha 20,000 per year per person. Plus, pina-additional pa tong 6 cancer screening test. So, kasama dito yung mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy. So, lahat yun libre kasi PhilHealth member tayo. So, maganda lang, Miss Liza, kasi more on for prevention talaga yung gusto na Yes. iparating ng PhilHealth sa mga members natin. Kasi nga, mas gusto natin na malayo tayo sa sakit, Miss Yes. Liza. Kasi sino naman gusto na magkasakit tayo? Tama. Kasi nga, di ba, masyado siyang masakit sa ulo, masakit sa bulsa. Kasi napakagastos, Miss Yes, Liza, na tama yun. pagka magkasakit ka. So, Siguro nakita rin nila, Miss Charity, no, na obserbahan din ng mga nasa ahensya ng gobyerno natin na marami ang nagkakaroon ng sakit ngayon. No? So, ito yung paraan nila para maiwasan na lumala ang sakit. Yes, kasi nga siguro nakita nila na dahil din sa lifestyle ng ngayon ng mga kabataan. kabataan or mga tao ngayon. So, Yes. more on mahilig nang mag-fast food. Tama. Punta na lang sa mga cafes, Oo diba? nga, no? Uso talaga ngayon yung coffee shop. Oo, mga coffee shop. So, parang Oo. halos inaraw-araw na, pero parang guilty ako doon, Miss Naku. Liza. Naku. Parang dapat bawasan-bawasan na natin yun. Pero okay dapat lang naman mag-coffee. Basta uminom lang ng tubig, tubig. oo. No? Sabi nga Oo. ni Doc Bawiin Cobong na everything is good but with moderation nga daw. Tama. So, dapat, lahat, wag lang magpasobra. So, Tama. dapat kung kakape-kape lang tayo, Mm-mm. dapat may tubig-tubig din. Yes. Para naman maiwasan natin yung CKD5. Mm-mm. Buyag-buyag. Kasi Ala, wag ang naman. dami naman kasi talaga ngayon, Miss Liza, yung mga fast food. Tapos, uso pa ngayon yung mga unli-unli na food, di ba? Tama. So, Grabe yung only rice ngayon dito. oo, Uso hindi lang talaga sa atin. unli rice, unli meat pa. So, Tama. syempre, sino ba naman hindi gusto kumain, Miss Liza? So, diba? syempre, ang sarap-sarap kumain. Lalo na kapag Yes. feeling mo, deserve mo everyday na kumain ng masarap. Oo. So, kaya yan parang napansin siguro ng government na, parang ganito na palang yan. Tapos, siguro sa mga stats na medyo Yes. nakita nila na parang ang dami na talagang nagkakasakit. So, maganda ngayon kasi nga more on for preventive na tayo. Yes. So, gusto ng PhilHealth na malayo tayo sa sakit para hindi na tayo talagang humantong sa ganung kagrabe ng sakit. Yes. Hindi lang sa marami, no? Pabata ng pabata pa. Oo, Miss Liza, tama yan. Pabata ng Oo. pabata pa. So, Miss Liza, sabi mo nga, pabata ng pabata. Pero, sino-sino ba yung maaaring makapag-avail ng PhilHealth Yakap? So, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga miyembro, malusog man o may inindang karamdaman, ay dapat makapag-avail nito. So, yun, Miss Charity. So, pwede ito sa lahat. Once ikaw ay PhilHealth member or hindi pa member, huwag kayong mag-aalala kasi pwede po tayo magpa-member. No? So, maganda lang kasi hindi siya like for pili lang. So, maganda kasi lahat. So, as Yes. long as PhilHealth member ka,
magagamit na natin tong PhilHealth Yakap. Yes, tama. So, ngayon Miss Charity, Mm-mm. madali lang ba pumili ng Yakap Clinic? Yes naman, Miss Liza, super dali lang. So, kailangan lang po ng ating mga members na hindi pa po members sa mga, hindi pa nakapag-assign ng kanilang Yakap Clinic. So, kinakailangan lang po natin is magparehistro lang tayo sa PhilHealth kung hindi pa po tayo member ng PhilHealth. Kasi po, mahalaga na meron po tayong PhilHealth ID or PhilHealth Identification Number kasi yun po talagang hinihingi or yun yung kailangan pagka magpa-assign tayo sa ating mga Yakap Clinic. Kung meron na po tayong PhilHealth Identification Number or PhilHealth ID, maaari na po tayong magpa-register sa Yakap. So, saan ba tayo pwede magpa-rehistro, Miss Liza? So, unang-una, pwede po tayo magpa-register sa eGovPH Super App. So, i-download nyo lang po yung eGovPH Super App kung meron po kayong Android, available po yan, or sa mga sa App Store nyo, Miss Liza. So, available yan siya. Kahit ano, basta smartphone lang, Miss Liza. Yes. Pati, eto pag medyo teki-teki tayo, pwede kayong magpa-assign sa inyong mga Yakap Clinic sa PhilHealth Member Portal. So, i-visit nyo lang po ang website namin and then pumunta lang po kayo sa PhilHealth Member Portal. Medyo same lang naman kasi, Miss Liza, dito sa PhilHealth Member Portal pati sa eGovPH app. Yes. So, ang difference lang, Miss Liza, kasi sa PhilHealth Member Portal, pwede nating i-print yung MDR natin or yung member data record natin. Sa eGovPH kasi, makikita lang natin yung details natin. Like, yun na nga, yung ID number mo, ang contribution, yung medical history, or if ever nga na-confine ka ba within 2 years, makikita mo dun yung history mo. At eto, makaka-assign ka or makakapili ka ng iyong Yakap Clinic. So, parang ganun lang din siya sa portal. Pero ang maganda lang kasi kapag sa portal ka, if ever kapag na-confine kayo, pwede nyo po doon i-print yung inyong member data record. So, hindi na nila kailangan pumila sa mga local health insurance offices natin. Pero po, ito magandang balita, Miss Liza, kapag naman nakalimutan nila yung PhilHealth Identification Number nila, pero alam talaga nila na PhilHealth member sila, pero pag feeling di na nila maalala kung ano yung PIN nila, so ang maganda kasi meron din tayong available na services online, so pwede nyo lang po i-search yung PhilHealth Check Utility or yung PCU, tapos ano lang, konting details lang, last name, first name, birthday, tapos scan lang ng face, so facial recognition siya. So, kapag ka na-scan, na-verify na kayo talaga yung sino ba yung in-input mo na details doon. So, makikita nyo after nun, kapag na-verified na siya na ito yung PhilHealth Identification Number. So, ano yan, with collaboration yan with PhilSys, so with PSA. So, ibig sabihin, makikita mo din doon kapag ka member ka sa PhilHealth at kung member ka sa PhilSys. So, importante lang. Maganda din yun, Miss Liza, kasi at least kapag makita nila doon na hindi pa sila member ng PhilSys, is pwede na nila agad ipa-ayos yung PhilSys registration or membership nila sa PSA. So, at least, di ba, available lang siya online. So, madali na kasi nasa na talaga tayo ngayon, digital world. Tama. O, hindi na natin kailangan pumila sa mga offices, Miss Liza. Pero kapag hindi nga tayo medyo techie-techie, so para sa ating mga aunties, mga lola, mga mama na senior citizen na or yung wala pang mga smartphone. So, pwede po kayong pumunta sa mga Yakap clinics natin diretso. So, ang maganda lang kasi kapag pagpunta tayo agad sa mga Yakap clinic, may mag-a-assist lang po sa atin kung paano ba tayo magpa-member or magpa-assign sa Yakap clinic na yon. So, makikita nyo po yung buong listahan ng Yakap clinic sa aming website. So, i-search nyo lang po yung mga available na accredited Yakap clinic sa online. Meron din po, pwede rin po kayo pumunta or lumapit sa mga PhilHealth offices sa buong bansa. So, available po yan. Dito po sa Zamboanga City, katabi lang po ng
building ng 1116 DXAS, katabi, kapitbahay lang talaga. So, pwede nyo po bisitahin ang PhilHealth office at magpa-assign po kayo ng inyong Yakap Clinic doon. Kung wala pa po kayong PhilHealth Identification Number, magparehistro po kayo gamit ang PhilHealth Member Registration Form or PMRF na available din po yan online or kung pwede po doon mismo sa PhilHealth office upang mabigyan po kayo ng PhilHealth Identification Number at PhilHealth ID. Yun na nga, pwede kayong pumunta sa mga PhilHealth offices nationwide. At ito pa, Miss Liza, pwede na silang magpa-online registration kapag wala na silang time pumila. Tama. Like parang feeling nila tinatamad sila, Miss Liza, no, yung mga members natin, ayaw na nila pumila. So pwede po kayo magpa-request ng membership online. So bisitahin nyo lang po yung memberapplication.philhealth.gov.ph/member/pin-application.axhtml. So through the PhilHealth member portal na makikita yan sa website. So yun na nga, paulit-ulit lang tayo, Miss Liza, no? Pumunta lang, visit lang talaga nila yung website natin kasi doon na available lahat. Kasi nandun na lahat-lahat. Oo. Yes, kapag pumunta sila sa PhilHealth member portal, doon po makikita nyo na yung online na registration. Oo, no? So much for that, Miss Charity. Ito naman, may tanong naman ako sa'yo. Paano makakamtan ang mga serbisyo ng Yakap? So, paano ba natin makukuha yung mga serbisyo, Miss Liza? So, unang-una, yun na nga po, kailangan po natin magparehistro sa pinakamalapit o mapipiling accredited na Yakap Clinic natin. So, dapat, Miss Liza, no, medyo gamitin na natin yung mga chismosa skills natin kasi dapat lang, Miss Liza, yung pipiliin natin na Yakap Clinic is maganda, tapos hindi na tayo medyo may hirapan, dapat medyo malapit lang sa atin or yung feeling natin na maganda yung mga services nila, hindi lang complete yung mga facilities or mga equipments, no? Para naman na parang one-stop shop na lang siya, Miss Liza, para hindi na nila kailangan pumunta saan-saan. So, yun na nga po, dapat po make sure po natin na yung pipiliin natin is yung gusto natin kasi nga po good for 1 year na yun na assignment sa Yakap Clinic na yon. So lipat lang po tayo ng Yakap Clinic kapag October pa magsa-start, Miss Liza. So imagine mo ngayon August pa lang, pa-end na. Oo. So 1 month. Malapit naman mag-bare months, no? 1 month pa. Mag-aantay ka pa talaga. Yes. If ever po, yung mga nakapagpili na po sa mga Yakap clinics ngayon, tapos gusto na nilang mag-change for next year. So, konting tiis na lang po kasi 1 month na lang at pwede na tayong makapagpili pa ng ibang Yakap clinics. So, ang maganda lang, Miss Liza, may may own choice yung ating mga members kung sino ba talagang Yakap Clinic yung pipiliin nila. So, yun. Matapos po yung unang pagbisita nila sa Yakap Clinic, magre-recommend po o magre-reseta yung doktor ng mga kinakailangang laboratories. Ayon po yan sa assessment. So, hindi po tayo pwede na basta-basta lang na kumuha ng mga laboratories at saka humingi ng mga gamot. So, dapat po, ayon po yan siya sa assessment ng ating doktor na accredited po ng Yakap doctor. Yes, kasi nga, syempre, dapat meron nga yan tayong tinatawag, Miss Liza, na 4Cs or may mga coordinated care tayo. Dapat sa mga sa mga members natin, dapat yung clinic mismo, sila yung magko-coordinate sa mga patients na dapat talaga matutukan nila yon hanggang sa gumaling yung sakit. If ever nga na parang mild lang yung assessment ng doktor sa kanya, for example, yun nga, UTI. So, ibig sabihin yan, bibigay yung doctor ng 1 week na antibiotic. So, dapat after a week, pwede magpa-assess yung doctor sa inyo kung kailangan nyo pa ba na urinalysis ulit na tapos follow-up check-up. Tingnan natin kung okay na ba, kung nawala na ba yung UTI. So dapat sabihin, Miss Charity, yung follow-up check-up na yun ay libre pa rin. Yes po. So nakadepende po talaga yan sa ating accredited na Yakap doctor kung hanggang kailan po or kailan kayo babalik for follow-up check-up. So ang maganda doon kasi yun na nga, dapat may coordinated care talaga tayo from our accredited Yakap
doktor. So kung Yes. may reseta po tayo or kung may reseta po ang doktor ng mga kinakailangan gamot, so ito po ay maaaring makuha sa mga accredited gamot facility. So yun nga Miss Liza, hindi po natin yan makukuha sa basta-basta lang na gamot pharmacy. So only sa mga accredited gamot pharmacies lang natin siya makukuha. Okay. So Miss Liza, paano kung walang kinakailangang laboratory ang napuntahan kong Yakap Clinic? So ibig sabihin nito, no, walang laboratory na Oo. kailangan yung member, no, Yes. kumbaga. So Or pati kapag yung clinic na pinuntahan natin is kulang yung laboratories or wala Yes. siyang ganitong klaseng na laboratory. So pag ganon, Miss Charity, ang accredited na Yakap Clinic ang dapat gumawa ng paraan para mabigay sa pasyente ang kinakailangang laboratorio. So maaari silang makipagkontrata sa mga diagnostic center para maibigay ang mga serbisyong kailangan ng pasyente. So sila mismo yung gagawa ng paraan para makapag-laboratory ang pasyente. So ang maganda lang dyan Miss Liza kasi nga 'di ba dahil Yakap to Yakap Clinic lang yan siya. So ibig sabihin yan yung Yakap Clinic mismo ang mag-coordinate sa ibang Yakap Clinic para sa mga laboratories na wala sila na dapat i-avail ng ating member. So ang maganda lang yan kasi hindi po mismo yung member yung maghahanap at maghahabol sa mga Yakap Clinic. And mas maganda Miss Liza kasi hindi na nila kailangan mag-additional payment sa mga laboratories na kailangan nilang i-avail kahit na sa different laboratory siya. So ayan. So yes, so ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Konsensya. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app, PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth Gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan,
Maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. 200,000 na ang nadengge, mahigit 1,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami po ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Liza Enriquez ng PhilHealth Regional Office 9. Yes, kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay meron hang mahigit sa 4,135 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan. Yakap pataruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na! Siguraduhin ang iyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng contribution, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo. Para naman po sa ating press release, PhilHealth Regional Office 9 Advisory Number 2026-0001
1 or Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoin everyone to exercise utmost vigilance and caution when dealing with any person claiming to be with or acting on behalf of the Office of the Regional Vice President. Please be advised that all official communications to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels. For landline, we have area code 062-992-2739 and the email region9@philhealth.gov.ph. The public is likewise advised not to disclose personal and sensitive information nor engage in any transaction with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth. For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details above. PhilHealth Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and a trustworthy communication. Yes, balik naman tayo, Miss Liza, sa ating Q&A portion. Yes. Nabanggit ka natin kanina, Miss Liza, No? yung about PhilHealth gamot. Ano ba yun siya? Ngayon, PhilHealth Gamot na naman ang pag-uusapan natin, no? So, ang PhilHealth Gamot, ito ay programa ng PhilHealth na nagbibigay ng financial assistance para sa mga outpatient medicines na qualified ng PhilHealth member. So, layunin ng programang ito na gawin accessible ang mga gamot para sa mga karaniwang sakit ng mga Pilipino tulad ng asthma, no? COPD, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, heart conditions at iba pa. So, base sa PhilHealth Circular Number 2025-0013. So, epektibo na ang PhilHealth Gamot program simula Agosto 21, 2025. So ano na, 1 year na siya, Miss Liza, ongoing. So at least kasi dito pa lang sa PhilHealth Gamot, no, aabot tayo ng 20,000 per year. Tapos ang maganda lang kahit na ibig sabihin, for example, ako yung primary member, Miss Liza, tapos meron akong 2 dependent na, let's say, sabihin natin na may anak akong 2 na naka-under siya sa akin. So, ang maganda lang, Miss Liza, ibig sabihin nun, 20,000 pesos each kami na ma-avail natin sa mga accredited na gamot facility. So, ibig sabihin yan, kung if ever buyag-buyag na kailangan talaga naming 3 or kaming pati yung mga dependent ko kailangan ng mag-avail ng medicine. So, maganda nun kasi 20,000 times 3 talaga yun. Yes, each talagang makakatanggap ng oo. 20K. Pero always nyo po lang in-note na hindi po natin yun basta-basta makukuha. So, kailangan po natin ng reseta. Galing yan siya sa accredited na yakap doctor natin. Yes. So, ngayon, Miss Charity, no, nabanggit natin na hindi siya agarang makukuha, no? And depende yan sa kung ano yung magiging assessment ng doktor. So, ngayon, paano makukuha ang mga libreng gamot? So, ito yung steps, Miss Liza, kung paano ba natin makukuha yung gamot. So, for step 1, no, unang-una, kailangan talaga natin magpa-assign sa mga yakap clinic natin or yung napili natin na yakap clinic. So, step 2 po, maaari tayong bumisita sa yakap clinic para sa unang consultation natin o unang pagpapakonsulta at check-up sa doktor upang malaman po ang kondisyon ng kalusugan ng miyembro kasama na ang kanyang mga dependents. Yan nga nabanggit ko kanina, Miss Liza. Kung may dependents man tayo, pwede natin yun siya isama tapos magpa-assess na tayo sa doktor, magpa-check up tayo. Yan po yung tinatawag natin na first patient encounter. So, ibig sabihin yan kapag na-check up na tayo, na-assess na tayo ng doktor. So, depende po yan siya sa kondisyon. Ang makukuha nating libreng or makukuha natin na libreng gamot sa yakap clinic. So, ibig sabihin nga yan, Miss Liza, depende siya sa condition natin. Tapos, dun pa mismo, base sa assessment ng doktor, kung ano yung mga kailangang gamot na ire-reseta niya sa atin. So, tanging ang mga doktor sa isang yakap clinic lang po ang makakapagreseta ng gamot
para sa pasyente, gamit ang gamot app. So, ibig sabihin yan, Miss Liza, hindi natin basta-basta lang makukuha yung mga medicines na gusto Yes. natin sa mga accredited na gamot facility. So, may ginagamit po tayong gamot app na which is ang Yakap Doctor lang po natin ang makaka-access. Yes. So, for step 3 naman, Miss Liza, kapag if ever meron naman nakapag pa-check up na tayo sa ating Yakap na clinic, kunin lang po natin ang valid prescription o gamot prescription mula sa Yakap physician at ipakita ito o ang unique prescription security code o yung UPSC kasama po ang kahit anong government issued ID at pirmahan ang gamot availment slip sa accredited gamot facility. So ang maganda, Miss Liza, dito, hindi na natin yan siya basta-basta lang makukuha or hindi rin pwede na parang kunin natin yung gamot ng iba or yung benefits ng iba kasi dito pa lang mismo, Miss Liza, dahil nga medyo nauso yung yung medyo marami-raming mga reklamo about unauthorized na registration for Yakap. So ibig sabihin nun, ito yung napili natin or hindi pa tayo nakapag-assign sa Yakap Clinic pero nung magpapa-assign na tayo, nakita natin na naka-assign na pala tayo dito sa ganitong clinic. So ibig sabihin po nun, unauthorized yun siya na pagpa-assign sa Yakap Clinic. So ang maganda, Miss Liza, ngayon meron na nga tayong yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag natin na PhilHealth Check Utility. So if ever kapag pumunta tayo sa mga Yakap Clinic natin, before pa po tayo magpa first patient encounter, meron na po yung mga parang contract, parang may parang artista lang, Miss Liza, meron tayong contract signing. So meron po tayong isa-sign na documents na nagpapatunay po na talagang may kino-consent nyo yung pagpapa-check up dun sa mismong Yakap Clinic na yon. Tapos doon na din ginagawa natin yung PCU or PhilHealth Check Utility. So, ibig sabihin yan, yun na, details nyo. And then, lalabas din doon na dapat mag-scan tayo ng facial recognition. So, ibig sabihin, mukha nyo lang talaga. Hindi yan magagamit ng ibang tao. So, ibig sabihin, kapag pangalan ko, tapos si Miss Liza yung mukha, so, syempre, hindi yun magve-verify, Miss Liza. So, Invalid na. yes, magiging invalid yun siya. So, ang maganda lang yan kasi nga, secured po yung mga natin, yung mga benefits na pang-ari natin ma-avail. Kasi para maiwasan po natin yung mga unauthorized na assignment sa mga Yakap Clinic para medyo mabawas-bawasan naman yung mga reklamo natin dyan. Okay. So, kapag po yun na nga, pati mismo dito, Miss Liza, sa pag-avail natin ng mga gamot sa mga gamot facility or gamot pharmacy, hindi rin natin yun basta-basta. So, ganun pa rin ang process noon. So, required na magsascan yan ng face mo doon gamit yung PCU. So, wag po kayo mag-alala dahil po mismo yung pharmacist sa Yakap, sa gamot pharmacy na yun, mismo sila po yung mag-a-assess or yung mag-aayos ng mga ng mga kailangan na documents or kasi syempre yung UPSC lang po yung kailangan natin. So make sure nyo lang po na dala nyo yung unique prescription security code o yung mismo yung gamot prescription para po, kasi doon nakalagay, Miss Liza, dahil nga meron tayong gamot app. So once kapag niresetahan tayo ng ating Yakap doctor na ito antibiotics, kailangan to ni Miss Liza. So lalabas po yun siya sa gamot prescription natin. So kapag unique prescription security code yung gagamitin natin, once na kapag in-encode na po yun ng gamot pharmacy, so lalabas doon yung medicines yung prescribe sa'yo ng doktor, tapos syempre nandun na din yung amount, kung magkano pa yung balance natin. So importante po na meron tayong UPSC. So makikita na pala lahat doon kung ano-ano yung nareseta ng doktor. Yes. So ang maganda kasi, Miss Liza, yun na, makikita doon, like yun lang talaga, yung code lang talagang kailangan. And then lalabas na doon kung ano yung mga medicines na maaari nating ma-avail o yung nireseta sa atin ng Yakap doctor natin. Yes. So Miss Liza, meron bang particular na botika or pharmacy kung saan lang natin pwedeng kumuha ng gamot yung mga beneficiaryo natin? So speaking of mga gamot na kailangan natin, once yung doctor natin ay nakapagreseta na sa atin ng mga gamot, so
sa mga accredited gamot facilities lamang maaaring kumuha ng gamot. So malalaman nyo na sila ay PhilHealth accredited dahil may PhilHealth signage sila. So makikita nyo yan sa labas mismo, no? May signage na yakap. Oo. So, sa ngayon, mayroong accredited gamot facilities dito sa Zamboanga City. So, ano-ano ba? Alin-alin dito sa mga Pharmacies na yan, no? First, All Cecil's Pharmacy Branch, City Wow. Health Office, Active Medical Pharmacy, Botikang Pinoy, BP Diagnostic and Clinical Laboratory, Centex Pharma, Dr. Alaban Pharmacy, East Coast Pharmacy, Easy Drugstore, Generica Drugstore, Joann's Pharmacy, Kasanyangan Primary Care Facility, Medicare Medical Clinic, Mercy Pharmacy, Vida Pharmacy, Pathfinder Pharmacy, and Yakap Pharmacy. Wow, medyo marami na pala, Miss Liza. Sana natin pwedeng ma-avail itong mga yakap gamot natin. Yes, sobrang dami. Pati alam ko, Miss Liza, parang ongoing din yung accreditation for Joann's Pharmacy naman. So hopefully po, by the end of this year, medyo mas marami na tong listahan. Yes. Mapapagod lang tayo sabi kung anong pharmacy ba kasi medyo marami-rami na. So hopefully, no, mas dadami pa po tong mga accredited na gamot pharmacy natin. Yes. So ngayon, Miss Charity, ano-anong mga gamot ang libreng makukuha ng benepisyaryo? So yun nga po, Miss Liza, na meron tayong listahan o gamot list na naglalaman po ng 75, imagine, 75 list na gamot ang siyang libreng makukuha ng mga benepisyaryo natin. So makikita po ang listahan sa PhilHealth website. So i-search nyo lang po yung PC or PhilHealth Circular Number 2025-0013. So ano-ano ba yung 75 na medicines na makukuha po natin? So meron po tayong mga 21 mga anti-infectious medication. So mga cefuroxime, mga amoxicillin, ibig sabihin yan mga antibiotics. Tapos meron tayo 2 anti-thrombotics o yung pampaiwas yung mga blood clots natin dyan. So mga aspirin, clopidogrel. Nahirapan na naman ako, Miss Liza, sa pag-pronounce nito. Meron din tayong 8 anti-asthma and COPD medications. So, ibig sabihin niya yung mga Montelukast, mga salbutamol, yan po, kasama po yan. So, meron tayong 8 na under po dyan. Meron din tayong mga 3 medicines na under sa anti-diabetes or anti-diabetics. Or yung mga metformin, dapagliflozin. Sige, kaya mo yan. Napakahirap naman ito. Gliclazide. Ang hirap naman talagang i-pronounce nito, no? Meron pang 4 pa po na medicines under sa anti-dilipidemia. Okay. Mga atorvastatin, mga fenofibrate, or para sa mga gamot para sa mataas ang cholesterol level. Para mga gamot to ni Sir Philip Cataylo. Yes, kailangan mo to, Sir Yep. Meron din tayo, Miss Liza, 18 na medicines under po sa anti-hypertensive and cardiology. So, mga amlodipine. Yes, captopril at atenolol. Yes. Meron din tayong isang gamot po para sa nervous system medication o yung gamot po na nagtitreat sa mga seizures at mga nerve pain. So, ano bang isang gamot na yan? Or ito po yung gabapentin. Gabapentin. Okay. Meron din tayo, Miss Liza, 18 medicines for supportive or other therapy. So, yung mga the usual gamot lang, yung pagka sumasakit yung ulo natin, mga nilalagnat tayo, mga paracetamol, mga zinc, mga celecoxib. So, overall, total of 75 medicines po yan siya. Kung gusto nyo po tingnan kung yung maintenance nyo is kasama sa 75 medicines. So, maaari nyo pong bisitahin ang aming website at search nyo lang po ulit ang PC 2025-0013. So, Miss Liza, ano ba yung ang mga gamot ba na ginagamit habang naka-confine ang pasyente o sa outpatient emergency care ay kasama ba dito?
So, hindi, no? So, Mm-mm. tanging mga gamot na naireseta ng doktor sa Yakap Clinic ayon sa pangangailangan ng benepisyaryo ang kasama dito. So, yun lamang, Miss Charity, na nabanggit. So, No? yun nga, di ba, paulit-ulit natin sasabihin yung mga gamot po na under sa 20,000 na free medicines makukuha natin under PhilHealth gamot is makukuha lang po talaga natin sa gamot, accredited na gamot pharmacies natin at dapat po meron tayong unique prescription security code. So, Code. always nyo po yan i-remember. Yes. So, ngayon, Miss Charity, no? Mm-mm. Maaari na bang kunin ng benepisyaryo ang maintenance drug sa botika o gamot facility para sa loob ng 1 taon? Ay, 1 taon talaga, Miss Liza, para ma-make sure niya talaga no, na meron ando na parang Di na siya pabalik-balik, no? Unli na yung ano niya, Sa unli. clinic, Yes. Ayaw niya na siguro magpabalik-balik pa, magpa-check up sa clinic. Oo, what if nga Oo. yung member na yon is ano na, parang gusto niya unli supply na siya doon sa Oo, bahay. para hindi na siya maubusan. So, yun na nga, Miss Liza, ang doktor po sa Yakap Clinic ay maaari lang po magreseta ng maintenance drug na hanggang sa 3 buwan lang po. So, 3 months lang po ang validity ng ganyang reseta. Ngunit po, maaari pong ibigay ng botika sa kada pagpunta po ay para sa 1 buwan lang. So, ibig sabihin po niyan, 1 buwan lang po yung maximum na is 1 month supply lang po ang pwede ibigay ng gamot pharmacy natin Oo. sa members. Pero mananatili naman pong valid ang ibinigay na reseta ng Yakap Clinic at maaari po kayong bumalik sa botika kapag paubos na po yung binigay na gamot. Yes. So, ibig sabihin po niyan kapag 1 month supply na ngayon ng binigay ni gamot pharmacy, pagka 4 weeks after, Yes. paubos na yung gamot natin. So, pwede po kayo umulit na kumuha ng Yes. inyong maintenance. So, hanggang pagka next month, pwede pa ulit. So, yun nga po, 3 months lang po yung validity ng Yes. kanyang prescription. So, tandaan po, no, mahalaga po ang follow-up check-up sa Yakap Clinic upang po matiyak natin na maayos yung kondisyon ng pasyente habang iniinom po yung gamot. Kasi syempre naman, Miss Liza, hindi naman natin na basta lang uminom tayo ng gamot without na nagpareseta or nagpa-check up tayo sa doktor. So, make sure po natin na always po tayong magpa-check up kapag may nafe-feel talaga tayo na karamdaman sa katawan natin. Kasi, health is wealth. Yes. Pati, let's say for example, no, yung gamot na pinareseta mo 1 year talaga. Let's say for example, may supply siya ng 1 year. Now, what if nagbago na yung yung body mo, yung katawan mo? Oo, di din natin Oo. basta-basta lang Diba? masasabi. Baka umayos na o gumaling ka na, tapos Di na natin umiinom ka kailangan. pa rin ng gamot. So, para maiwasan Baka natin nga, na no? ganon. Masobrahan pa siya, Miss Liza. Yes. So, delikado din yun. Ibang storya na naman yun. So, Tama. yun nga. Mas maganda kasi hanggang 3 months lang. Kasi, yun na nga, di ba, the usual talaga kapag for example, yung mga senior citizens natin, so mas maganda pang quarterly na follow-up check-up talaga para ma-make sure natin na okay tayo or okay yung Yes. katawan natin. Oo. So, yan. Last question na pala yun, Miss Liza. Mukhang Yes. nag-enjoy tayo mag-question and answer dito. Oo, no? So, ngayon naman po para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyang daan naman natin ng istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, panonoorin natin ang testimonya ni Charil B. Kabasag ng Dipolog City na nakapag-avail ng libreng gamot gamit ang PhilHealth Yakap at Gamot program mula sa Zamboanga del Norte Medical Center. So, play video. Cheryl Basilino from Dipolog. So I'm thankful po to PhilHealth for this program kasi nakakuha ako ng libreng gamot from Yakap Gamot app of PhilHealth. As one of the beneficiaries, inimitahan ko po lahat ng mga PhilHealth member dyan na magpa-member na at the same time magpasay na po kayo sa mga Yakap centers niyo para ma-avail din po yung benepisyo ng PhilHealth. Thank you po! Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit.
LSS ako, Miss Liza, doon sa kanta ng Oo. PhilHealth. So tama nga talaga sinabi ni Ma'am Chariel B. Kabasag na magpa-assign na tayo sa mga yakap clinics para ma-avail na natin yung gamot, na libre gamot sa mga gamot Yes. pharmacy natin. So kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa mga benepisyo ng PhilHealth. So patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated po ang ating kontribusyon maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. So ngayon naman ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. So meron ba tayong mga questions? Parang wala, Miss Liza, pero meron tayong commenters. Wow. Ipangalan na lang natin siyang Siron. So sabi niya, sabi ni Siron, ni Sir Siron, thank you PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula for providing such engaging and informative ladies who are doing a great job in sharing and promoting your helpful programs, especially the Yakap program through Facebook Live. Oh, very bongga mo talaga ang grabe comment. naman. Oo. Very supportive naman. More power to the team for bringing these important programs closer to every Filipino. Wow. Salamat naman dyan, Thank Mr. you so much sa Siron. napakaganda mong comment. Yes. No? At mamaya ka Ano? sa akin. Yan ang gusto ko. Supportive. Oo. Ito pa, isa pang supportive, sabi niya pa. Sabi ni Sir Philip Cataylo, watching from Canada. Wow, social! Nasa Canada ka na ngayon, Mr. Oo. Philip Cataylo. So, pasalubungin mo naman kami ng mga chocolates dyan. Yes. Ay, pero parang hindi yun healthy, Miss Liza. Ano na lang, mga medicines. Yung Ano? mga- ano ba yung Ano, tawag? Yung mga gummies, yung mga Wow, di ba mga- uso yan? Oo. Kapag ka meron tayong mga family abroad, yung mga Yes. inuuwi sa atin, yung mga multivitamins, Okay, di ba? okay. Oo, Pasalubungin mo na kami kung nandun ka na pala sa Canada. Parang nakaraan lang, andito siya, no? Oo, Siya parang, si Charito. oo, si Charito, parang siya yung last Oo. time na nagano sa akin. Si Charito daw siya. Ngayon nasa Canada ka na. Ah. So, ingat ka dyan sa Canada. Pero may siya follow-up Ano sabi na niya? sinabi niya. Tingnan mo. Canada Drive, Barangay Zone 3. Ano ba Ayun. yan? Or baka nasa opisina ka lang, Mr. Cataylo. Oo. Welcome to Nako. Canada Drive. Sige, mga kababayan, gumawa na kayo ng account sa PhilHealth Member Portal at sa eGov Super App. Sa pamamagitan nito, madali ninyong ma-access ang inyong PhilHealth records, contribution at makapag-register sa Yakap Clinic na pipiliin ninyo. So mag-register na ngayon para sa mas mabilis at mas maginhawang transaksyon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.philhealth.gov.ph o i-download ang eGov Super App. Yes, napakagandang app talaga niyan. Thank you so much sa DICT for that wonderful app. Kasi nga, Miss Liza, one-stop shop na ang eGov PH Super App. Andun na available halos lahat ng mga agency, government agencies, mapa SSS, GSIS, PhilHealth, NBI, LTO. Yes, andun Lahat na. na, pati pag-ibig. Baka pag-ibig mo, Miss Liza, nandun na. Ano? Wala, Naku, wala naman doon. doon. Wala naman doon. Ay, Oo. wala. At least nandun na, pati pag-ibig. Yes. Mm. Ano, imagine mo lahat na. Yes, kompleto. Tapos yun na nga, pagka PhilHealth, nandun na lahat. Oo. Makikita mo na yung mga details ng iyong membership, yung contribution. Kapag naman, feeling mo, hindi mo alam kung kailan ka balas nagbayad o kapag ba na-remit ba sa'yo ng employer mo yung Yes. ganitong pero nabawasan naman siya sa payroll mo. So, ang maganda dyan kasi available yun siya or makikita mo kung kasi nga 'di ba yung mga contributions natin dapat po always po yan siya na monthly natin ni binabayaran at Yes. nare-remit ng ating employer lalo na binabawasan yun siya sa payroll natin. Tama. So dapat always yung pong i-double check yun kapag Mm-mm. kompleto or tama ba yung nandoon na nakalagay. Yes. So para po sa inyong mga katanungan, komento at suggestion, tumawag po kayo sa aming hotline number with area code 02-8662-2588. Available po ito 24/7. Maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa aming mobile hotline numbers. For Smart, we have 0998-857-2957 or 0968-865
0917-917-4670. For Globe, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Para po mag-request ng callback sa napiling numero, i-text nyo lang po ang PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern. So maaari po kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pwede ring magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow rin kami sa Facebook page, PhilHealth Regional Office 9-Zamboanga Peninsula at X. Formerly Twitter at Team PhilHealth para sa update tungkol sa National Health Insurance Program. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com/@TeamPhilHealth. Yes po, pwede, wag nyo na rin po kalimutan i-like and share ang aming Facebook page na PhilHealth Regional Office 9-Zamboanga Peninsula. So maraming Yes. salamat po sa ating mga radio technicians na si Sir Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Doctors Online. So i-shoutout rin natin, Miss Liza, yung ating PhilHealth Regional Office 9 family, our Regional Vice President na si RVP Paulo Johan C. Perez na very active sa pickleball. Nako, nga, nakita ko nga, no? Congratulations, Sir Paulo. At parang Yes. napadami yung laro nyo nung Saturday at Friday. Yes. Dapat ganun, Miss Liza, medyo healthy tayo, no? Oo. Hindi lang iwas tayo sa mga pagkain, dapat meron din tayong mga active na sports yes. na sinasalihan or kahit Oo. naman walking, jogging lang, Miss Liza, para naman Mapaburn naman yung mga fats natin. natin. Oo, fats natin Oo. dyan. Kasi dapat talaga healthy tayo. Yes. So, eto din, i-shoutout natin yung gusto na rin mag-pickleball. Si Ma'am Catherine Eustaquio na head po ng planning office. At eto pa yung partner ni RVP Paulo sa kanyang pickleball na si Attorney Elmo Ismael or head po ng legal office. At ito si Master, ang head po ng ITMS na si Sir Christian Paraiso. Isa pang nagpipickleball. Nako. Halos lahat sila nagpipickleball, Oo nga, Miss no? Liza. Ito pa. Yes. Ever young, ever beautiful, ever energetic, at ever active pa. Kasi nga kasama pa rin siya sa pickleball na si Oo. Dr. Rosana Paraguya or ang head ng Healthcare Management and Delivery Division. Dapat ganun talaga tayo, Miss Liza. Yes. Dapat consistent tayo sa ganyan, hindi lang sa pagkain natin, dapat talaga isabay natin yan siya ng mga active sports, Yes. pickleball ba yan, badminton, basketball, Oo. jogging, hiking, ano pa? Ano pa? Lahat Lahat na. Swimming. Oo, lahat swimming. Dapat lang, Miss Liza. Basta, wag din masyado magpapagod, Miss Oo. Liza. Balance lang Oh, din. Pero maganda, Miss Charity, kasi yung mga head natin nagiging role model para sa dapat mga na. nila. Ito, no? isa pang Subordinate. role model ko. Kasi, Miss Liza, super, alam mo ba, Miss Liza, ito si Dr. Jacob Mendoza or head po ng Benefit Administration Section. Grabe na yung Yes. pag-fit niya, nag-gym na, Oo. nagpipickleball Ay, pa. grabe. Tapos nagda-diet pa, Miss Liza. Oo nga. May ano pa yan, 1 meal a day. Oo, OMAD din siya, nag-OMAD siya. So, grabe, dapat ganyan tayo, Miss Liza, Yes. para fit na fit tayo. Paano na lang tayo, Miss Charity? Kaya naman mo, dapat talaga role model natin si Dr. Jacob Kaya para naman nga. maging fit din tayo, maging ganun Oo. tayo, mga macho na. Sige, Miss Charity. Subukan natin. Oo, mga subukan. one day. Oh, bukas dapat OMAD tayo. Hindi tayo Sige, kakain ha? bukas. Okay, sige. Mga gabi na tayo kakain, Miss Liza. Okay, try natin. Ito pa, Miss Liza, lahat talaga sila. Ito pa, active din to siya sa pickleball na si ang head ng Field Operations Division na si Engineer Bernardino Labastida Jr. Nako, ito pa, Miss Liza, head pa ng membership section, nagpi-play din yan ng pickleball na si Ma'am Oo. Venus Giron. Kahit na mga senior citizens natin yan, ha, Miss Liza. Oo. Pero grabe, active pa rin sila sa mga sports. Ganun, Nako, dapat yun talaga ang maganda. tularan. Oo. Kasi kahit na sumasakit yung mga tuhod natin, walang-wala yan. Yes. Kasi dapat hindi yan excuse. Hindi nawawala
nawawala daw yung sakit ng tuhod. Feeling ko Oo, sa sanay-sanayan laro. lang din yan. Dahil sa laro. Yun yung Oo. maganda kasi active eh. Oo, active. Dapat yan para hindi tayo mahirapan sa mga everyday lifestyle natin. Ito pa ang collection section natin na si Sir Alan Ramos at sa ating mga local health insurance office, no, headed by Sir Nads, kina Sir Arnil, kina Sir Nestor, at ang OIC po ng Zamboanga del Norte na si Sir Arnel Pio. So halos lahat din to, Miss Liza. Ito si Sir Nads, nagta-table tennis. Si Sir Nestor, nag-hiking, nag-bike, Wow. nag-swimming. Oh, Lahat-lahat nandoon na sa grabe. kanila. Pati itong head po ng Management Services Division na si Sir Florencio Luyaw Jr. At ito pa, Miss Liza, si Sino? my friend ni Oo. ni Sir Philip na si Ma'am Rosemin Damsid. Damsid. Nagpipickleball din yan, Miss Liza. Naku, lahat talaga sila, Miss Charity. At ito pa si Sir Michael Jones Lahi, din yan, active din yan sa golfing. No, Oo. dapat tularan natin, no? Bongga. Very active talaga sila sa mga Oo. sports nila. Tayo, Miss Charity, saan tayo active? Sa pagkain. Kain lang kasi ang masarap eh. Masarap talaga kumain, Miss Liza. Oo, ewan ko rin kung bakit ganun, no? Dapat talaga ma-maintain natin or dapat consistent tayo, ma-balance natin yung work-life balance. Yes, no? Tularan natin sila. Tularan Sige. natin sila. So ngayon, magkakarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month. Kami ay ang inyong lingkod, Liza A. Enriquez and Miss Charity ng PhilHealth Regional Office 9. Yes po, ang Ahensya de Consensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Bye-bye! See you next episode! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.